Ate, maganda naman pala itong bagong tirahan natin eh. Malayo tayo sa mga tao kaya alam kong matatahimik yung buhay natin dito. Huwag kayong magtiwala sa mga nakapaligid sa inyo. Mga aswang ang mga tao dito. Kapag napatay mo si Gwen, ikaw na ang magiging kanang kamay ko at gagawa tayo ng bago natin mo. Naranasan mo na bang pagtabo yan pagkatapos kang pakinabangan? Yun bang ang hangad mo lang ay tumulong pero ikaw naman ang nabaliktad sa harap ng maraming tao? Isa akong manggagamot at ang gusto ko lang naman ay makatulong sa mga taong nangangailangan. Lalo na sa nagkakasakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Pero ang pagtulong kong yun ay siya palang magbabago sa buhay namin ng kapatid ko. Magandang araw po sa inyo, Soledad. Ako nga po pala si Gwen at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ate, maganda naman pala itong bagong tirahan natin eh. Malayo tayo sa mga tao kaya alam kong matatahimik yung buhay natin dito. Hindi nga sana yung hangad ko, Nico eh. Kaya nangako na ako sa sarili ko na ito na talaga ang huling lipat natin, ha? Hindi na kita ilalagay sa kapamakan. Nang dahil sa kung ano ako, pati ikaw nahihirapan at nadadamay din. Ano bang ibig mong sabihin, ate? Magsisimula tayo ulit. Simula ngayon hindi na ako manggagamot. Bahala na. Basta itigil na ako sa pagtulong sa mga tao. Sa ngayon ikaw na lang muna yung iisipin ko. May bata ka pa, tsaka dapat hindi mo to nararanasan. Ay, naku, kawawa naman talaga tong kapatid ko. Wala ka namang kasalanan dun eh. Tsaka ayos lang sa akin kahit paulit-ulit tayong lilipat basta magkasama tayong dalawa. Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi naniwala sa'yo yung mga tao na isang aswang yung matandang mayaman na yun eh. Ay, ewan ko ba? Nabulag na kasi sila sa pinakitang kabaitan ng matandang yun eh. Sipin mo matulungin siya. Pero kalain mo yon, aswang pa lang, walang yang yun. Buti na lang din napatay siya bago tayo makaalis doon. Aba, ikaw pa ba? Lakas mo kaya kahit anong klaseng aswang pa yan, alam ko na kaya mong labanan yan eh. Pero Nico, simula ngayon kalimutan na natin lahat. Tatago natin sa mga tao dito na isa akong manggagamot. Kahit anong mangyari hindi tayo mangingialam, ha? Kahit po dun sa mga nangingi ng tulong? Oh, balang araw may intindihan mo rin lahat. Kaya ako to ginagawa ay para sa'yo. Sige. Ililihim ko na lang po yung pagkatao mo. Lahat ng mga gamit ko sa panggagamot tinago ko. Buo na ang desisyon ko na hindi na ako manggagamot. Di bali nang magkasakit ako dahil iniiwasan ko ang obligasyon ko pero kailangan kong gawin yon para protektahan ang kapatid ko. Isang araw, pumunta kami doon sa ilog na malapit lang din sa kubong nilipatan namin. Naglaba kami doon ni Nico at kaming dalawa ang nandun. Sarap talaga ng tubig dito. Oo naman, nasa probinsya tayo kaya ganyan talaga. Tsaka nakita ko doon kanina maraming mga puno ng mangga. Lahat may mga bunga, di ba? Paborito mo yun? Oo, tsaka nga pala tumawag na ba sa'yo yung may-ari nitong kubo na tinitira natin? Oo, nag-usap na kami. Ayos naman sa kanya na dito tayo titira. Kaibigan kasi ni tatay yun eh. Kaya naawa na lang din siguro sa atin. Hala, ano yun? May sumisigaw yata eh. Ha? Saan? Ayun oh! Ate, may tao nalulunod. Halika, tulungan natin! Sige. Puntahan natin, bilisan mo. Tumakbo kami doon sa kinaroroonan ng lalaki na mukhang nalulunod nga. Nakita ko siyang hirap na hirap dahil na rin siguro malalim ang tubig. Kagad akong tumalon at sinagip siya. Kinabahan ako nang mailapag namin siya sa pangpang. Nawala nata ito ng malay. Ate, patay na yata siya eh. Ano gagawin natin? Ewan ko. Tapon mo na lang kaya uli sa ilog para mabuhay. Nakuloko tong batang to eh.
Baka mamaya tayo pasisihin yan eh. Paano pag may nakakita sa atin? Di ba sabi mo iwas ka na sa gulo? Kaya balik mo na lang ulit yan sa tubig para malunod na siya ng tuluyan. Ay, naku, sa bagay. Tama ka naman. Sige, tulungan mo ako ihulog siya ulit sa tubig. Nagulat naman ako nang biglang idinilat ng lalaki ang mata niya at ngumiti. Kung kanina kinakabahan ako, ngayon napalitan ng inis. Magkapatid ba kayong dalawa? Parehas kayong siraulo eh. Akala ko ba patay ka ng animal ka? Nagbibiro lang ako. At saka hindi naman talaga ako nalulunod eh. Gusto ko nang malaman kung matulungin kayo. Ako nga pala si Daniel. Wala akong pakialam ha kung sino ka. Tara na nga, Nico, bumalik na tayo dun sa labahan natin. Sungit naman ito. Nakikipagkaibigan lang naman eh. Nagandaan kasi ako sa'yo. Alam mo, kanina pa ako nagmamasid sa inyong dalawa, kaya gumawa ko ng paraan para magpapansin. Ba? Si kuya kala mo talaga eh. Lika na nga, Nico. Teka, sandali. Salamat ah. Ang bait mo naman. Sige na, sabihin mo na kasi kung ano yung pangalan mo. Siya ka pala si Ate Gwen. Ako po si Nico. Teka, mukhang mga bago lang kayo dito. Bagong lipat ba kayo rito sa amin? Opo. Ganun ba? Kung hindi ako nagkakamali, kayo yung nakatira dun sa may bandang dulo, di ba? Yung sa kubo. Opo, kami po. Okay lang ba kung bibisita ako sa inyo mamaya? Hindi. Sige na. Hindi sorry kung nagalit ka kasi nag-iinarte ako. Hindi na maulit yon, Miss Beautiful. Ba? Huwag akong tawag-tawagin ng ganyan. Kadiri eh. Sige po Kuya Daniel pwede po kayong bumisita dito sa amin mamaya. Hoy! Nico! Pinanlakihan ko naman ng mata ko si Nico kaya nauna na itong tumakbo sa akin papunta sa labahan namin. Padabog kong iniwan si Daniel at narinig ko pa itong tumawa. Hanggang sumapit nga ang dilim. Dumalaw siya sa amin. Hindi ko siya kinausap. Sila lang ni Nico ang nag-uusap at nakikinig ako. Alam mo ba Kuya, gustong-gusto namin ni ate yung lugar na to kasi ang tahimik eh. Totoo. Tahimik talaga dito kasi probinsya. Saka, marami talagang gwapo dito. Isa na ako ron. Kapal ng muka. Uy, totoo naman ah. Di ba Nico, gwapo ako? Ay, oo Kuya. Gwapo niya eh. Ang totoo nga niyan, parang bagay kayo ni ate. Hoy Nico! Manahimik ka dyan ah. Tutulog na ako. Oh, matutulog na raw siya. Sige na Nico, uwi na ako ha. Kainin mo yung dala kong langka ha, matamis yan. Opo, salamat po Ilang araw din na panay ang balik ni Daniel sa bahay. Hanggang unti-unti na akong bumait sa kanya. Nakikita ko kasi si Nico na masaya pag magkasama sila ni Daniel. Hanggang isang araw, niyaya kami ni Daniel na pumunta sa bahay nila. Dun ko lang natanto na kaya pala mabait si Daniel dahil mabait din pala ang nanay niya. Siya ang nanay ko, si Iris. Nay, ito naman si Nico at saka si Gwen. Bagong lipat dito sa atin. Kailan lang ba kayo lumipat sa amin, Iha? Mga 2 linggo na rin ho. Nako, ang cute naman ng kapatid mo. Ang gaganda at ang gagwapo niyo namang dalawa. Naku, maliit na bagay Masaya ako at naging kaibigan niyo ang anak ko. Huwag kang mag-alala, mabait yan si Daniel. Maayos ang pagkapalaki ko dyan. Kapag may ginawang kalokohan, ay nako, sabihin niyo agad sa akin. Opo. Nay, ang akala ko ba may lakad pa kayo? Oo, may pupuntahan ako. Tsaka nakapagluto na rin ako. Dinamihan ko nga yung luto kasi nga kagabi mo papaulit-ulit na sinasabi na dadalhin mo dito sa bahay yung nililigawan mo. Si Gwen nga yata yung tinutukoy mo eh. Ay, nako, hindi ho. Ay naman Sige na, umalis ka na. Kung ano-ano pa yung sinasabi ninyo eh. Pasensya ka na anak. Madaldal kasi talaga ako. Kita ko naman na namula si Daniel dahil sa sinabi ng nanay niya. Kumain kami dun sa bahay nila at masasabi kong magaling magluto ang nanay niya. Naalala ko tuloy ang nanay namin ni Nico. Magaling ding magluto yon, kahit ano. Nang magtanghali na,
Hinatid kami ni Daniel sa bahay. Kakaalis lang niya nang dumating ang isang lalaki. Magandang araw sa inyo. Nabalitaan ko pala na may bagong lipat kaya nakarating ako rito. Bukas nga pala may okasyon sa bahay. Baka pwede kayong dumalo doon ng anak mo. Ho, anak? Mukha na ho ba akong nanay? Hindi ko anak yan, kapatid ko ho yan. Ganun ba? Naku, pasensya ka na. Ang akala ko si anak mo eh. Pero kung wala kayong gagawin bukas, pwede kayong pumunta sa bahay namin. Doon lang naman sa kanto yung bahay namin eh. Yung kulay na dilaw ang pinta. Sige ho, tamang-tama. Wala naman kaming gagawin ng kapatid ko. Ganun ba? Sige. Ang ganda mo naman. Kahit na medyo may edad na ako, siguro may pag-asa naman ako sa'yo kapag diligawan kita, tama ba? Ho? Naku, pasensya na ho kayo. Wala naman yung sa isipan ko yan. Sa gwapo kong ito, sigurado ako mapapaisip ka na mamaya. Ensoy nga pala. Okay. Gwen ho. Kapatid ko ho, si Nico. Sige. Kinagagala kitang makilala. Palima kong natawa sa sinabi niya. Nag-usap kami ni Nico na dadalo sa okasyon na yon. Nang sumapit ang dilim, nagpaalam si Nico na lalabas para manghuli ng alitap-tap. Piniyagan ko naman. Hanggang ilang minuto, narinig ko siyang sumisigaw mula sa labas kaya pinuntahan ko. Ate! Ate! Nico! Nico, nandito na ako. Ano nangyari sa'yo? May malaking aso dun, oh. Tinan mo, pula-pula ng mata niya. Ha? Saan? Nico, ayan. Yan pala, ayan na siya. Tumatakbo siya punta dito sa atin. Bilisan mo! Mabilis ang pagsalakay ng aso kaya hinila ko si Nico para itago sa likuran. Ako naman ang nakagat at nakalmot niya. Sinipa ko ang aso kaya natamaan naman ito sa leeg. Layuan mo sila! Daniel! Daniel, tulungan mo kami! Pumasok na kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Halika na, ate! Pasok na tayo! Sige, tara! Tumakbo kami papasok sa loob ng bahay dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok si Daniel at hingal na hingal ito. Ayos lang ba kayong dalawa? Hindi, nakagat at nakalmot niya ako. Siguro asong ulol yon. Ate, walang ganong asong ulol na namumula yung mata. Alam niyo malakas yung kutob ko, aswang yun eh. Ano? Aswang? Uso pa ba sa inyo dati yung aswang? Ay, naku, wag mo nang pansin yan sinasabi ni Nico. Bata yan, kaya malikot ang imahinasyon niyan. Mabuti pa, turuan mo ako kung anong pwede kong igamot sa mga sugat ko. Mamaya marabis pa ako nito at mamatay eh. Maliit lang naman yan eh. Ang mabuti pa, uwi na lang muna ako sa bahay para kumuha ng mga dahon at magamot ko yung sugat mo. Hindi na. Baka mabala pa kita eh, gabing-gabi na. Hindi ako makakapunta nito sa bahay ni Kuya Enzo eh. Inimbitahan pa naman kami nun para pumunta din kasi may okasyon eh. Naku, baka mamaya ligawan ka lang ng Ensoy na yun eh. Magtinik pa naman yun sa mga babae kasi alam niya sa sarili niya na mapera siya. Ha? Siguro nga kasi mukhang malakas yung appeal niya pero mukhang may sayad, no? Isusumbong kita sa kanya. Hoy! Grabe ka, subukan mo. Ay ko. Go. Sakit. Sige na, umuwi ka na, Daniel. Bukas na lang tayo mag-usap kasi kailangan ko pang gamutin tong sugat ko eh. Itong si Nico, papahinga na rin yan. Mukhang nanginginig sa takot yung kapatid ko. Sige. Mag-ingat kayong dalawa dito ha. Saka huwag kayong lalabas ng gabi kasi may mga maaligid dito. Mga dayo pa naman kayo. Pero, alam mo ba kung ano yung aso na yun? Hindi ba yun gumagala dito sa inyo? Baka asong gala lang yun. Huwag mo nang intindihin kung ano man yun. Mas maigi na gamutin mo na lang talaga yung sugat mo bago pa lumala. O siya, sige. Bukas, maaga akong babalik dito ha. Hindi ka ba naniniwala sa akin na aswang yung aso na yun, ate? Aswang talaga yun. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Nico. Ang dami mong alam. Tingnan mo, tinatawanan ka na lang ni Daniel. Nagpaalam na si Daniel na umalis ng gabing yon. Kinausap ko si Nico tungkol sa asong sumalakay sa amin at sinabi ko sa kanya na alam kong aswang talaga yun.
Alam mo naman palang aswang yun eh, tapos nagbaang-maangan ka pa. Alam mo, mas mabuting umasa tayong walang alam dito. Tsaka hindi mo dapat sinabi na alam mong aswang yun. Paano kung nagtanong si Daniel? Kung paano mo nalaman yung mga bagay na ganun dahil bata ka pa? Talaga. Oo nga no, pasensya ka na ate. Kalimutan ko na, napag-usapan nga pala natin magpapanggap tayo. O basta, sa susunod, huwag mo nang kalimutan ha. Basta yung asong sumalakay sa atin. Isang aswang na asbo yun. Tumango ito sa akin at kinaumagahan, maagang bumalik si Daniel at may dala nga itong halaman para igamot ko raw sa sugat ko. Nagkunwari naman akong nagtatanong sa kanya tungkol sa aso na yun hanggang sinabi na rin niya sa akin ang sikreto ng lugar na nilipatan namin. Gusto ko rin naman kasi sabihin sa'yo na tama si Nico. Kaso nga lang, ayaw ko namang marinig niya. Kasi, alam mo na, baka matakot yung bata. Di ibig mong sabihin matagal na talagang may gumagalang aswang dito? Oo, matagal na rin. Pero huwag kang mag-alala. Balas kitang pupuntahan dito para naman mabantayan ko kayo. Paano ka naman? Ayoko namang may mangyaring masama sa'yo dyan sa daan, no? Delikado pala yung lugar niyo pero halos gabi-gabi nandito ka sa bahay. So umaga ka na lang pumunta. Huwag kang mag-alala sa akin. Di naman ako pupunta dito kung wala akong pangontra eh. Oh, ito nga pala, gamutin mo na yung mga sugat mo para gumaling ka na kagad. Mamaya, magkatotoo pa yung sinasabi mo na magkarabis ka eh. Alam mo naman, maraming namamatay sa rabis. Ay, naku, akin na nga yan. Salamat ah. Nang matanggap ko na ang mga halaman na dala ni Daniel, umalis na rin ito. Sumapit ang gabi at naguhugas ako ng plato. May narinig akong pagaspas mula sa labas ng bahay namin. Kaagad naman akong lumabas para makita kung ano yun. Isang manananggal ang nakita ko at sumugod ito sa akin. Nakailag ako at narinig ko ang malakas na sagaw ni Nico. Ate! Tulungan mo ako! Ibaba mo yung kapatid ko! Ate! Dali, tulong! Tulungan mo ako! Hayop kang aswang ka! Hoy! Sa oras na makita ko talaga, ang kalahating katawan mo, hinding-hindi ka na mabubuo. Para matulungan ko si Nico, sinalakay ko ang aswang. Kagaya nila may kakayahan din akong tumalon sa ere dahil nakasanayan ko na rin naman yon tuwing papatay ako ng aswang dati. Nabitawan nito si Nico nang malakas kong sinuntok ang ilong ng aswang. Ayos ka lang, Nico? Opo, ayos lang po ako. Paano ba naman yan? Alam na ng aswang na yun na magaling ka makipaglaban. Okay na rin yan. Para hindi na rin siya maglakas loob na bumalik dito. Paano kaya kung maging manggagamot ka na lang tapos mangatay tayo uli ng aswang? Hindi pwede. Siguro may manggagamot din naman sa lugar na to eh. Basta kapag sasalakay sila sa atin, lalaban ako pero hinding-hindi na ako yung maghahanap sa kanila. Nung umaga, dumalaw naman ulit si Daniel sa amin. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa manananggal na sumalakay sa amin. Mukhang hindi naman siya nagulat. Dapat kasi, naghahanda na kayo gayong alam nyo na may mga aswang dito sa lugar na to. Mabuti na lang at hindi nadagdagan yung sugat mo dahil dun sa manananggal na yon. Nung una, masong malaki tapos ngayon manananggal naman. Ano kayong sunod? Kahit ano pa man yan, dapat maganda kayo. Ang mabuti pa, pumunta na muna tayo dito sa bahay. Masarap yung niluto ni nanay ngayon, adobong manok. Pero baka mamaya magreklamo na yung nanay mo niyan dahil madalas kaming kumakain sa inyo. Wala yun. Tutulong naman ako sa kanya sa mga pagkain namin eh. Saka, alam mo, kasi kapag ako ang nagre-request sa kanya ng mga bagay-bagay, hindi niya talaga ako binibigo. Sumama kami ni Nico sa bahay nila. Gaya ng dati, maayos naman ang pakikitungo ng nanay niya. Pagkakain, nagpaalam ako kay Daniel na umikot sa likod bahay. May natanaw akong matandang babae roon. Iha, bakit ka nandito? Alam mo, dapat hindi ka pumaparito sa bahay na to dahil may masama silang balak sa'yo. Oh,
Anong sinasabi niyo masamang balak? Layuan mo ang binata dahil mapapamahal ka lang sa kanya. Kayo ng kapatid mo, magiging miserable ang buhay nyo pag patuloy kayong lumapit sa kanya. Kaso hindi ko kayo maintindihan. Bakit ho ba? Basta makinig ka na lang, layuan mo yung lalaking yan. Gwen! Sino yung kausap mo? May matanda dito kasi. Parang bigla na lang siya nagpakita dito. Ikaw na namang matanda ka? Hintik na ulyanin to. Umalis ka nga dito sa bahay namin. Ilang linggo ka nang pabalik-balik dito ha. Inuubos mo talaga yung pasensya namin ni nanay, no? Nakalimutan ko pala yung sinaing sa kubo. Pasensya na, alis na ako at baka masunog. Tama. Balis ka na dito para hindi ka na makaistorbo. Napatawa sa amin ang matanda at kaagad itong umalis. Napailing lang si Daniel at hinila niya ako papasok sa loob ng bahay. Grabe talaga. Iba talaga yung ulyanin na yun. Ipanay ang balik dito sa bahay namin. Tapos kung ano na yung sinasabi sa amin ni nanay. Bakit ang init ng ulo mo, anak? Paano ba naman yung matandang ulyanin? Nandito. Nakipagkita pa kay Gwen at kung ano na yung sinasabi niya dito. Ano bang sinabi niya sa'yo, Gwen? Wala ho yun. Natuloy lang naman po yun kasi ulyanin eh. Ganyan ho talaga pag tumatanda na. Bumabalik lang sa batang isip. Basta kung ano man yung sinabi niya sa'yo, huwag mo nang isipin yun. Nang makabalik kami sa bahay, hindi pa rin mawala ang sinabi ng matanda sa isip ko. Kinaumagahan nang mabuksan ko ang pintuan namin. Nagulat ako nang makita ang matandang lalaking nakaupo sa harap mismo ng pintuan. Natakot ako nung una, pero nang makita ko siyang hingal, nakaramdam ako ng awa. Yeah. Pahingi naman ng tubig at pagkain. Sobrang nagugutom na ako. Manong ba't kayo napadpad sa amin? Nico! Nico, halika dito, dalian mo. Bakit ate? May tinapay ba dun sa loob? Kumuha ka nga muna tapos tubig para ibigay natin dito kay Lolo. Opo. Manong, sandali lang ho Kukuha lang yung kapatid ko ng tinapay tsaka tubig. Sige, Iya. Sobrang gutom na kasi ako eh. Pasensya ka na. Nang makabalik si Nico, kinuha ko ang tinapay at inabot dun sa matandang lalaki. Naubos na yun at napangiti ng mabusog ito. Maraming salamat pala, Iya. Pasensya ka na sa abala. Naligaw kasi ako dito at hindi ko alam paano ako makakalabas sa baryo na to. Hindi ho ba kayo taga rito? Hindi ko alam. Nakalimutan ko na kasi kung paano ako napunta rito eh. Grabe naman ho. Lahat ata ng matatanda dito, ulyanin eh. Kawawa naman ho kayo, Manong. Buti pa ho, etid na namin kayo dun sa labasan para hindi na kayo maligaw. Sige. Maraming salamat talaga eh. Ang bait mo. Wala ho yun. Balita ko nga. Magkabagong lipat daw kayo. Bakit naman mas pinili nyo dito sa liblib na lugar kayo lumipat? Mas gusto ho kasi namin dito dahil tahimik eh. Tsaka isa pa ho, marami din naman nagsasabi na sobrang presko ng lugar na to. Tama yun. At saka wala pa talagang gulo dito. Hinatid namin ang matandang lalaki sa labasan. Paulit-ulit itong nagpasalamat dahil sa tinapay at tubig na binigay ko. Naisipan kong hatiran si Daniel ng tinolang manok ng sumunod na araw. Nang makarating ako sa bahay nila, dinig na dinig sa labas ang malalakas nilang boses ng nanay niya habang nagtatalo. Ate, uwi na lang kaya tayo. Ano ka ba para kay Daniel tong ulam na ihahatid natin? Tsaka magkunwari na lang tayong walang narinig. Di ikaw nang kumatok sa pintuan. Nay, kaya ako nga sinasabi sa inyo na hayaan mo na. Bakit ba hindi mo ako mapagbigyan? Ang tigas talaga ng ulo mo. Kapag nalaman nilang hindi mo ginagawa ang pinapagawa nila sa'yo, ewan ko na lang. Anak kita,
Kaya ayoko may mangyaring masama sa'yo. Kayang-kaya ko yung sarili ko. Alam ko naman yung pag-aalala nyo sa akin eh. Pero magiging maayos din po ang lahat. Hindi ako papayag sa gusto nyo. At hindi rin ako papayag na gawin nyo ulit yon. Delikadong kalabanin ng mga aswang, Daniel. Alam ko! Linti kasi mga aswang na yan hindi pa maawat sa pambibiktima. Padabog namang binuksan ni Daniel ang pintuan at nagulat ito na makita kami. Napatulala siya pero ngumiti ako at inabot ang ulam. Para sa'yo. Niluto ko yan kanina. Pasensya ka na, nabutan mo pa kami nagtatalo ni nanay. Ano ka ba? Ayos lang yun. Normal naman yan eh. Niyaya ko na nga si ate umalis pero ayaw niya. Ano bang pinag-aawayan niyo ng nanay mo? Hoy, ano ka ba, Nico? Ikaw talaga chismoso ka. Nako ba, wala yon Nico. Si nanay kasi medyo may katigasan ng ulo eh. Alam mo na, tanda na rin eh. Salamat nga pala dito ha. Walang anuman. Uwi na kami ha. Gwen, alagaan mo tong kapatid mo ha. Kagabi kasi, may natagpo ang patay. Sabi nila, aswang daw ang may gawa nun. Umuwi na kami nang makuha ni Daniel ang ulam na binigay ko. Hanggang isang araw dumating si Kuya Ensoy at may dalang bulaklak para sa akin. Magandang umaga, Gwen. Para sa'yo. Salamat. Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Kung ayos lang sana ay maliligaw sana ako sa'yo. Grabe kasi ang tama ng ganda mo sa akin eh. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog dahil sa'yo. Ay, Diyos ko naman. Kalahati na yung edad niya sa edad ko eh. Sabi nga nila, idihan lang ang edad. Saka kayang-kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Hindi kagaya ni Daniel na puro forma lang naman. Nako, hindi naman naniligaw sa akin si Daniel eh. Ganun ba? Ang sabi niya dun sa mga tambay nanliligaw daw siya sa'yo. Siyempre, inunahan ko na para ako naman ang piliin mo. Ate, may manliligaw ka na kaso gurang na. Nico, tumahimik ka nga. Maya-maya pa dumating si Daniel. Nagulat ito nang madatnan si Ensoy sa bahay namin. Masama naman silang nagpukulan ng mga titig pero hinayaan ko lang. Baka magsayang ka lang ng oras dito kay Gwen. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang babaeng kaedad mo rin. Kahit may edad na ako, di hamak naman na mas gwapo ako kesa sa'yo. Mas presko pa. Nagpapatawa ka ata eh. Napag-usapan na natin to, di ba? Ako ang unang nakakilala sa kanya, kaya akin siya. Sinabi ba ni Gwen sa'yo na magpapaangkin siya sa kagaya mong hampas lupa? Tumigil na nga kayong dalawa. Ay mabuti pa umuwi na kayo kasi marami pa akong gagawin. Maglalaba pa ako sa ilog. Sabahan na kita, Gwen. Wag na. Baka mamaya kung saan pa mapunta yung pagpaparinigan nyo. Wala namang nagawa ang mga ito nang pinilit ko silang umuwi. Nang makaalis naman ang mga bisita, hindi ko inaasahan na dumating ang matandang babae sa bahay namin. Natakot pa si Nico kaya nagtago siya. Kahit sino naman talaga matatakot sa itsura niya dahil nangingitim ang ngipin niya. Ale, anong kailangan nyo? Huwag kayong magtiwala sa mga nakapaligid sa inyo. Mga aswang ang mga tao dito. Yung anak ko nga babae na namatay sa pagtitiwala sa mga taga rito. Ano ho? Totoo ba sinasabi nyo? Oo, nagsasabi ako ng totoo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo. Dahil mapapahama kayo. Ate, alisin mo na yan. Tatakot na ako eh. Alam mo bang maya po ako naging aswang dahil nayanggaw? Hindi ko nga alam kung paano ko siya ipapagamot eh. Tapos yung mga laruan niya, naiwan doon sa bahay ko. Bata, kung gusto mo sumama ka sa bahay at ibibigay ko. Sa'yo na lang yun. Ayoko. Sige na, tapos doon ka na tumira para may kalaro ako.
Pasensya na ho, pero umalis na ho kayo. Masyado yung tinatakot yung kapatid ko eh. Napatingin naman yung matanda kay Nico at kumiti ito. Hanggang sa umalis na rin ito at paika-ikang naglakad. Naging palaisipan sa akin ang sinasabi nito. Alam kong ang aswang ay magaling manloko at magpaniwala. Gusto ko rin naman sanang maniwala sa kanya pero paiba-ibang sinasabi niya. Ate, ba't kaya madalas tayong dinadalaw ng matatanda dito? Yung isang matanda lalaki naligaw na yun dito, ulyanin din. Tapos nakakatakot yung itsura eh. Hayaan mo na. May alaman ko rin kung anong intensyon ng mga yan. Sa ngayon, kailangan nating makipaglaro sa kanila. Sigurado ako na isa sa kanila ay aswang at gustong guluhin ang utak ko. Di ba may langis ka naman? Bumalik ka na lang sa pagiging manggagamot para malaman mo agad kung sinong aswang kapag hawak mo yung langis. Ayoko muna. Yung mga aswang, malakas din ang pakiramdam niyan. Alam din nila kung may pangontra ka sa kanila at kung may panlaban ka. Nagpunta kami ni Nico sa ilog para maglaba. Hanggang nagulat ako nang makita ko ang matandang lalaking nakaupo at naglalaba rin. Napatingin ito sa akin sabay ngiti. Halika, sabay na tayong maglaba. Manong, akala ko naligo lang kayo dito. Hindi ako naligaw. Taga rito talaga ako. Kaso ka lang nung naghanap ako ng kahoy, nakaramdam ako ng gutom kaya parang nawala ako sa tamang pag-iisip. Matanda na ako kaya yung memorya ko tumatanda na rin. Ate naman eh. Huwag ka nang magtanong. Alam mo naman na ulyanin na rin kagaya nun sa matandang babae. Kung di ako nagkakamali, mag-asawa yan. Patay na ang asawa ko at kami na lang ng anak ko ang nabubuhay. Kaso, sobrang malupit talaga ang buhay sa akin. Nagkaanak nga ako pero hindi ako biniyayaan ng anak na mapait. Kaya ito, pinabayaan na ako. Ano ho bang pangalan nyo? Arman. Tawagin mo na lang akong Arman. Mang Arman, matanong ko lang ho totoo ho ba na pinupugada ng mga aswang ang lugar na to? Napatigil siya sa pagkuskus ng damit at tumingin sa akin. Baka sa mukha niyang pag-aalala habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa amin ng kapatid ko. Paano nyo nalaman ang bagay na yan? Bago pa lamang kayo rito, hindi ba? Minsan na rin kami nakakita ng aswang dito. Sa katunayan ho, 2 beses kaming inatake ng aswang. Iya, may kaunting payo labang ako sa'yo. Mas mabuti kung sarili mo na lang ang pagkatiwalaan mo. Mas maganda rin na magpakita ka ng kabutihan sa mga tao dito pero huwag ka magtitiwala. Ibig niyong sabihin, totoo nga ang sinasabi ng matandang babaeng maraming aswang dito? Malakas rin ang kutob ko na kaya ako dapat pa dun sa kubo na yun. Dahil inaswang din ako ng araw na yun. Grabe nakakatakot naman pala dito. 6 pa lang ng gabi. Nagsasara na ng maigi ang mga tao dito sa amin dahil sa takot sa mga aswang. Swerte ka na kapag nagising ka pa sa umaga. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Agresibo ang mga aswang dito. Kung yun din pala ang nangyayari dito, bakit hindi na lang kayo umalis? Ayaw ng anak kong umalis dito at bilang ama, ay kailangan ko siyang bantayan. Mahal na mahal ko ang anak ko. Walang magulang ang iiwan ng anak sa ere sa oras ng kapahamakan. Nang mga oras na yon, naisip ko na siguro ang swerte ng anak ni Mang Arman dahil meron siyang tatay na mahal siya. Nakakainggit dahil maaga kaming naulila ni Nico. Nagpaalam na sa amin si Mang Arman na mauuna na itong umuwi. Kawawa naman si Mang Arman. Dapat yung anak niya yung maglalaban ng mga damit niya eh. Narinig mo naman yung sinabi niya, di ba? Hindi mabait yung anak niya. Kung hindi lang sana tayo naulila, siguro ganun na rin si tatay. Matanda pero nakakasama pa rin natin. Hindi ko naman naabutan si tatay. Di ba sabi mo pinagbubuntis pa ako ni nanay nung namatay siya? Oo. Ako nga 13 anyos pa lang nun eh. Kitang-kita ko talaga kung paano siya patayin ng aswang. Alam mo yun,
Umiiyak na lang ako dahil wala akong magawa. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi ka pinatay ng aswang ng gabing yun. Si tatay lang talaga ang sadya ng aswang nun kasi manggagamot siya. Kaya nangako ako sa sarili ko na kapag naging manggagamot ako, ipaghiganti ko si tatay. Tama lang na naging kapalaran ko rin ang kagaya ni tatay. Kaya napatay ko rin siya. Isang umaga, kakabangon ko lang noon, may narinig akong tunog ng baboy sa labas ng bahay namin. Narinig kong tinawag ako ni Nico at pumunta ako dun. Ate, nandito si Mang Arman. Binibenta niya raw yung baboy niya. Mura lang daw. Ano? Oh, halika. Kausapin mo siya. Mang Arman, magandang umaga ho. Pasensya ka na sa istorbo, iya ha? Pero nagbabakasakali lang ako kung gusto mong bang mag-alaga ng baboy. Gusto ko sana itong ibenta kahit sa halagang 1,000 lang. Ang mura naman ho. Mahal na ho yung baboy ngayon Alam ko naman yon pero pasensya na, kailangan ko lang din kasi. Naubos na yung gamot ko at wala akong pambili. Kaya nga dito ko na lang naisipan na dali ng alaga kong baboy kasi nasasayangan din ako sa magbebentahan kong ito sa murang halaga pa baka malungkot lang ako. Ate, bilhin na natin yung baboy. Kamalisog naman eh. Wala talaga tong sakit dahil inaalagaan ko to ng maayos. At saka 3 buwan na rin itong hindi dumidede dun sa nanay niya. Kaya ibebenta ko na. Marami ho ba kayong alaga dun sa bahay nyo? Isang inahin tapos ayun, 8 anak. Ayun, 7 na lang ang natitira dahil ibebenta ko na tong isa sa'yo. Sige ho, bibilin ko po yan para may mapaglibangan naman kaming magkapatid. Ito po yung 1,000. Tatali ko na lang yung baboy dun sa likod ng bahay namin. Maraming salamat talaga, iha. Inabot ko na sa kanya ang 1,000 kaya nagmamadali na itong umalis dahil bibili pa raw siya ng gamot. Nung gabi, habang pinapakain namin ni Nico yung baboy, napapansin ko na parang umiiba ang kilos nun. Unti-unti ring lumalaki ang katawan nito, kaya meron na kagad akong naisip na dahilan. Ate, bakit nag-iba yung hugis ng baboy? Nico, lumayo ka na dyan. Hindi yan ordinaryong baboy. Ano? Aswang yan, Nico. Pumasok ka sa loob, ako nangarap sa kanya. Opo. Hindi. Naging lalaking aswang yung baboy, ate! Sige na, tumakbo ka na sa loob! Tumakbo si Nico papasok dun sa bahay. Sumalakay ang aswang na yon na naglalaway pa kaya nilabanan ko naman siya. Mas malakas ako sa kanya kaya alam kong mababang uri lang yon ng aswang. Nang mahawakan ko ang ulo niya, binali ko yon at ganun na lang siyang kabilis na namatay. Bumalik ako sa loob ng bahay at naabutan ko si Nico na kinukuha ang gamit ko sa panggagamot. Nico, ibalik mo nga yan! Ate, hindi tayo titigilan ng aswang hanggat hindi nila tayo napapatay. Panahon na para hawakan mo ulit ang buntot pagi at espadang pamatay mo ng aswang. Mas lalo nila tayong sasalakayin pag nalaman nilang mangangatay ako ng aswang. Kaysa naman tayong patayin yan. Yung matandang lalaking yan, napakawalang utang na loob niya. Sa tingin ko, isa siyang mataas na uri ng aswang at alalay niya yung baboy na aswang na yon. Siguro nga, pinaglaruan niya tayong dalawa. Sa oras na makita ko siya, sisiguruhin ko talaga mapapatay ko siya. Paano mo naman yung magagawa kung hindi mo gagamitin yung mga gamit mong pangontra? Ako na mag-iisip ng paraan, Nico. Tsaka huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo. Dahil doon, mas naging maingat ako sa pakikitungo sa tao. Ang mga aswang talaga ay mga traidor. Gagawa ito ng kanilang paraan para matrap ka sa kanilang mga patibong. Nang magkita naman kami ni Daniel ng gabing yon sa bahay ko, naikwento ko ang nangyari. Nagulat din ito sa nalaman niya at nagtataka kung sino yung matandang lalaking tinutukoy ko. Ikaw ba naman kasi? Bilis mong magtiwala eh. Alam mo, matagal na ako nakatira dito at wala pa ako nakikitang matandang lalaki. Matandang babae meron. Yun yung ulyanin. Kung ganun, saan siya galing?
Nagpanggap pa siya nung una na naliligaw tapos pangalawang beses na magkita kami, inaamin niya sa akin na dito siya nakatira. Yun naman pala eh. Lata nang nagsisinungaling siya sa'yo pero naniwala ka pa rin. Maaari kayong mapahamak dito ni Nico kapag pinairal mo yung awa mo palagi. Yung matandang babae na ulyanin na yon, hindi rin siya taga rito sa amin. Basta-basta na lang lumitaw yun kung saan-saan. Malakas rin ang kutob ko na mag-asawa silang dalawa at plano niya talagang biktimahin kami ng kapatid ko. Posible. Noon ko pa kayo sinasabihan na magdoble ingat, di ba? Pero, sa bagay, ang galing mo at napatay mo kagad yung aswang. Paano mo ba nagawa yun? Asin tsaka bawang. Nakita ko talaga kung paano nasunog yung aswang sa asin at bawang na sinaboy ni ate. Grabe, bilib din ako sa'yo dahil ang tapang mo. Daniel, teka sandali. May naririnig ka ba? Ha? Alin? May pagaspas ng pakpak ng aswang. Oo nga no. Ilak na natin yung pinto na maayos, bilisan mo. Teka lang. Haharapin ko siya. Kung gusto niya kaming mapatay, uunahan ko na. Teka, paano mo naman gagawin yun? Aswang sila kaya dapat hindi ka lumalaban. Hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga hindi nila mapasok tong kubo na to. Alam mo, pagod na talaga ako sa mga aswang na yan eh. Paulit-ulit na lang ang pagsalakay nila sa amin. Hindi na ako nagpapigil kay Daniel. Lumabas ako ng kubo para harapin ang aswang. Bumalik na naman ang manananggal. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Daniel para sawayin ako na hayaan na lang yung aswang pero hindi ko siya pinakinggan. Gwen! Mapapahama ka sa binabalak mo! Hindi, hayaan mo na! Alam ko na kaya ko siyang patahin. Tumawa ang manananggal at sumalakay. Nakailig ako sa kanya at hinuli ang pakpak nito. Sabay bagsak sa kanya dun sa lupa. Napasigaw naman ang manananggal sa sakit. Makinig ka sa akin. Dahil sa ginagawa mo, mas lalo ka mapapahamak at magkiinitan eh. Wala akong pake. Kahit magsanib puwersa pa sila, uubusin ko yung mga lintik na yan. Pakiusap, Gwen. Tao ka lang. Kaya wala kang laban sa kanila. Muling sumalakay ang manananggal at nahuli ko sa leeg. Akmang babaliin ko na ang ulo niya nang hinawakan ni Daniel ang kamay ko para pigilan. Dahil doon malakas akong hinampas ng manananggal ng pakpak kaya tumalsik ako at nabitawan siya. Tumakas ito agad. Hindi mo siya dapat patayin dahil kapag ginawa mo yan, anumang oras pwede na kayong sugurin ng iba pang mga aswang para makapaghiganti. Kailangan niyang mamatay para unti-unti silang maubos. Mga salot sila eh, nang dahil sa kanila maraming napapahamak at napapatay. Alam ko naman yon, pero ang iniisip ko lang ay yung kalagayan ninyong magkapatid. Paano kung isang hukbo ng manananggal ang sumalakay sa inyo? Sige nga, kaya mo ba silang patayin? Oo, Napapatawa ka ba? Ano ka ba? Ano bang tingin mo sa sarili mo para kayanin mo sila? oo kaya ko dahil limang gagamot ako. Marami na akong aswang na pinatay at mas malakas pa sila. Yung mga aswang, mga mortal kong kaaway yan. Simula pa nun. Yun din ang dahilan kung bakit kami lumipat dito. Lumipat kayo dito para patayin ang lahat ng mga aswang? Ganun ba? Hindi kuya. Kaya kami lumipat dito dahil pinalayas kami dun sa dati naming tirahan. Napatay kasi ni ate yung aswang dun sa amin dati na mayaman at matulungin kaya walang naniniwala sa amin na aswang siya. Ano? Teka, totoo ba yan? Oo, totoo yan. Kaya nga hindi ako takot sa mga aswang eh. Kung gusto nilang makipagpatayan, sige, ibibigay ko sa kanila. Gusto ko na rin matahimik. Pero kung patuloy nila akong guguluhin, ibibigay ko na yung gusto nila. At tapang mo naman. Bilib na ako sa'yo. Kung ganun, ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin. Kaya lang naman ako nandito dahil para protektahan ko kayo sa mga aswang. Hindi ko naman pala alam na kayo pala pro-protekta sa akin eh. Ang gusto kong mangyari, tulungan mo kung masugpo sila. Hindi ako makakapangako sa iyo niyan kasi natatakot din ako sa mga aswang. Ang totoo niyan, pinipilit ko lang talaga maging matapang para magustuhan mo ako eh. Bakit kuya? May gusto ka ba sa ate ko? Ano ka ba? Matagal na. Siguro pasok na tayo sa loob, no? Medyo sumakit yung likod ko dahil sa manananggal na yun eh. Ang sabihin mo, umiiwas ka lang dahil alam mo na may nararamdaman ako sa'yo. Hindi naman kasi talaga to yung tamang panahon para pag-usapan yan eh. Isa lang ang gusto kong mangyari. At mapatay ang mga aswang sa lugar na to. Kung hindi mo ako tutulungan, ayos lang naman eh. Wala man ako magagawa kung duwag ka eh. Hindi ako duwag, no? Pinoprotektahan ko lang din yung nanay ko. Sabi mo nga sa akin, paano mo protektahan yung nanay mo laban sa mga aswang?
Ano araw-gabi babantayan mo siya para hindi siya sugurin at patayin? Ganon? Wala kang alam sa lugar na to. Pasabihin mo sa akin lahat at para may malaman ako. Hindi. Mas mabuti nang wala kang alam. Sa nakikita ko kasi, malaki ang galit mo sa mga aswang. Baka yan pa nga ang dahilan para mapahama kayo ng kapatid mo eh. Malaki talaga. Dahil sila ang dahilan kung bakit kami namatayan ng magulang. Wala ka rin namang alam sa amin eh. Ang mabuti pa, Kuya Daniel, muwi ka na. Baka magalit si ate sa'yo eh. Ikaw pa katayon yan. Mas maganda nga siguro. Kasi mukhang high blood na yung kapatid mo eh. Umalis na si Daniel at halatang hindi niya ako sinusuportahan sa bala kong ubusin ang aswang sa lugar nila. Alam ko nag-aalala siya sa amin dahil nga may gusto siya sa akin. Hanggang sa nabigla naman ako, pagtanaw sa labas ng bahay, nakita ko si Ensoy. Kumunot ang noo ko at nilapitan siya. Anong ginagawa niyo rito ngayong gabing-gabi na? Pasensya ka na, Gwen, ha? Pero pwede bang doon na tayo mag-uusap sa loob ng bahay ninyo? May sasabihin lang sana ako. Sige, tara na. Nang makapasok si Ensoy sa loob ng bahay, sinabi niya sa akin lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagkatao ko. Noong una nagulat ako kung paano niya nalaman na manggagamot ako pero ang paliwanag nito, minsan daw niyang narinig na nag-uusap kami ni Nico tungkol sa pagiging manggagamot ko. Noong una, sinubaybayan ko kayong dalawa. Hindi lang ako nakalapit dahil ayokong matakot kayo sa akin. Alam ko rin naman kasi na kayo ang susunod na bibiktimahin ng aswang. Kaya hindi ko kayo nilubayan. Pero, anong rason ng pagsubaybay niyo sa amin? Ibig sabihin yung panliligaw mo palabas lang yun para malapitan mo kami? Oo, yun lang kasi ang naisip kong paraan. Nakita ko kung paano ka makipaglaban sa mga aswang. Alam kong may kakayahan kang matalo at mapatay sila. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Gwen. Tulungan mo naman ang mga tao sa lugar na to para maubos sa mga aswang. Eh naman pala eh. Eh di dapat nun palang sinabi niyo na kagad yung sadya niyo. Kaya ako lang naman hindi nasabi dahil natakot din ako. Binabantayan din kayo ng mga aswang. At kapag hindi ka lumaban, maaaring kayo ang mapatay nila. Malakas sila. Lahat silang mga aswang na namumugad dito, mga malalakas. Wala naman kami magagawa kundi gawin ang lahat para mailigtas namin ang mga sarili namin. Wala din naman kasi kaming pupuntahan kung aalis kami rito. Ate, delikado pala yung lugar na to. Akala ko dito na talaga tayo mananahimik eh. Pero hindi pa pala. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Kayang-kaya ko namang labanan yung mga yun eh. Handa akong isakripisyo yung buhay ko para sa'yo. Nangako ako kay nanay. Kung ganon, isa kang hulog ng langit sa lahat ng mga tao taga rito. Tatanawin namin isang malaking utang na loob kapag naubos mong patayin ang mga aswang, Gwen. Sasagot na sana ako nang may sumira sa bintana namin. Isa itong nilalang na may maputing buhok at itim na itim ang katawan. Nakita kong sasalakay siya sa kinaroroonan ni Ensoy. Pero agad kong kinuha ang espada ko na merong holy water sa ilalim ng higaan. Nasakal niya si Ensoy kaya agad ko itong tinaga ng espada sa likuran. Napaungol ng malakas ang aswang at tumalon palabas sa bintana habang umuusok ang likod. Ensoy! Ensoy, ayos ka lang? Ano? Kumusta ka? Oh, salamat. Siguro alam na nilang humihingi ako ng tulong sa'yo kaya ako pinuntiryan nila ngayon. Simula ngayon magdoble ingat ka para hindi ka mapatay. Natatakot na akong umuwi sa bahay namin. Ay di dumito ka na lang. Mas maganda na rin yun para maprotektahan kita. Ate, paano mo nakuha yung espada mo? Di ba tinago mo na yun? Sinabihan mo pa nga ako na wag mo nang papakailaman eh. Dapat ko na siguro itong gamitin. Ubusin ko yung mga aswang dito sa lalong madaling panahon para matapos na to. Kailangan kong gawin to para sa'yo, Nico. Alam kong gagamitin ka nila dahil ikaw ang kahinain ko. Nanatili nga si Ensoy sa bahay namin. Ilang gabi ang lumipas, nag-iisip ako ng plano kung paano mapapalabas ang mga aswang. Ilang aswang na rin ang sumubok sa kakayahan ko pero tumatakas sa mga ito pag nararamdaman nilang agrabyado sila. Nang sumapit ang dilim, nakapagdesisyon akong umikot sa lugar. Dala ko lahat ng kagamitan kong pamatay sa mga ito. Sasama kami sa'yo ni Nico.
Baka mamaya kapag nakaalis ka, biglang may dumating dito na aswang. Hindi ko naman alam kung paano ko sila lalabanan. May asin at bawang sa kusina. Pwede yun pang laban sa aswang. Tara, kuha tayo ng asin at bawang sa kusina. Ayoko. Mas maganda kung nandito ka, Gwen. Kailangan kong malaman kung iilan yung mga malalakas na aswang na nakatira dito. Una yung asong itim. Alam ko na isang asong aswang yon. Tapos pangalawa yung manananggal. Itong panghuli naman, gabunan to. Grabe. Iba ka rin. Kilala mo ang lahat ng mga aswang dito. Mas malakas pa sa mga yan ang nakalaban ko. Bilang isang manggagamot, marami akong alam sa iba't ibang uri ng aswang at kung ano ang kanilang kakayahan. Sige. Kung aalis ka, bumalik ka kagad. Huwag kang magtatagal doon dahil baka bago mo kami balikan dito, wala na kami mga buhay. Ay, nako. Tandaan nyo na ho, pero ang OA nyo naman. Okay lang kung kayo yung maabutan ko ditong walang buhay, wag lang yung kapatid ko. Ang sababo naman sa akin. Hindi ho. Nabibiro lang naman. Sige ho, alis na ako. Umalis na ako agad ng bahay habang naglalakad ako sa madilim na sulok ng daan. Nakita ko naman ang ulyaning matandang babae. Kaagad kong hinugot ang espada at hinanda para sa kanya. Ako, malma ka. Hindi ako aswang. Kagaya mo'y gumagala rin ako para makita yung matandang lalaki. Paano yung nalaman na aswang yung matandang lalaki? Matagal ko na rin siyang sinusubaybayan, Gwen. Hindi ako ulyanin. Nagpapanggap lang naman ako. O ito yung langis, palihim mo yung ipainom sa mga taong nakapaligid sa'yo para makilala mo kung ano yung totoong pagkatao nila. Alam ko may gusto kang ipaiwatig sa akin. Kung alam mo rin naman kung sino talaga ang aswang, ba't hindi mo na lang sabihin? Isa kang manggagamot, hindi ba? Kaya dapat marunong kang kumilatis at kumilala ng mga taos nakapaligid sa'yo. Hindi na kailangan ng tutulong sa'yo para malaman mo kung sino sila. Kaya ko ibibigay ang langis para ikaw mismo makadiskubre. Ang akala ko, asawa mo yung aswang na matandang lalaki. Hindi, dahil kaaway ko rin siya at malapit na kaming magtuos. Kapag magtulungan tayo, mabilis natin siyang mapapatay. Kinuha ko ang langis na binigay niya. Dumaan muna ako sa bahay ni Daniel para rayain itong samahan niya ako na umikot at maghanap ng mga aswang. Nang malapit na ako sa kanila, narinig ko na may umuungol doon. Dahan-dahan akong pumasok. Dahil hindi naman nakalak ang kanilang pintuan, hanggang sa hindi ko inaasahang makita si Daniel na nakatayo at may malaking sugat sa likuran. Daniel, paano yung likuran mo? Gwen, ano ginagawa mo dito? Ako muna ang sagutin mo. Bakit ka nagkaroon ng ganyang kalaking sugat? Wala to, Gwen. Please, umalis ka na. Hayaan mo na ako magpahinga. Hindi ka dapat nandito ng ganitong oras. Bakit hindi? Kung ikaw nga araw mano gabi, labas-pasok ka lang sa bahay, tas ako bawal. Akin na yung likuran mo, gagamutin ko yung sugat mo. Malalim yan. Umalis ka na. Pabalik na si nanay. Pabalik? Saan ba siya galing? Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na! Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyari dyan. Kaibigan kita at nag-aalala ako sa'yo. Ano ba kasing nangyari? Niluso ba kayo ng aswang? Sabihin mo, ipaghihiganti kita. Isa akong aswang! Ano? Huwag kang magbiro. Nagpalit anyo ito sa harapan ko at naalala ko na siya ang aswang na gabunan na tinaga ko ng espada. Napatras ako. Ito ata ang gustong mangyari ng matanda kaya binigyan niya ako ng langis. Naniniwala ka na ba na isa akong aswang? Ako yung ginamitan mo ng espada mo at muntik na mamatay. Hayop ka. Hayop ka, traitor ka! Hindi naman ako nandun para saktan ko kayo. Talaga? Ngayon nakita ko ng totoong pagkatao mo, gusto mo pa akong linlangin? Papatayin kita! Gwen, makinig ka sa akin. Hindi akong kalaban mo. Lahat ng aswang kalaban ko at isa ka doon! Nang susugurin ko ng espada si Daniel, may narinig akong pagaspas ng pakpak. Bumukas ang pintuan at pumasok ang manananggal na may hawak na lamang loob. Hindi ko alam kung sa tao yun o sa hayop. At dun ko lang napansin na ang kalahating katawan ng manananggal ay nakatago pala sa likod din ng pintuan. Naging tao ito at nagulat ako na makilala kung sino siya. Si Ate Iris. Mga aswang kayong dalawa. Ako na lang ang patayin mo at huwag ang anak ko. Ako lang naman ang may atraso sa iguan. Ilang beses kong sinubukang patayin kaso walang kinalaman si Daniel.
Kaya pala ayaw mong patayin ko yung manananggal nung gabing yun dahil nanay mo yun. Ano? Sumagot ka! Ha? Daniel! Oo. Aswang kaming dalawa. May kumukontrol sa amin ni nanay. Wala akong pakialam kung sinong kumokontrol sa inyo o kung ano yan. Ang gusto ko lang mapatay kayo lahat. Kailangan mabuhay ni Daniel dahil hindi siya aswang na kumakain ng tao. Ako lang naman ang nambibiktima at hindi ang anak ko. Ako na lang ang patayin mo, Gwen. Ako na lang. Kahit patayin mo pa si Daniel, hindi siya lalaban sa'yo. Kaya nasugatan mo siya. Hindi na mababago ng paliwanag niyo ang lahat dahil tinraidor niyo ako. Sige, aaminin ko na gustong-gusto kitang patayin para maprotektahan si Daniel. Pero siya ang may gustong pumigil sa akin. At sa tingin mo, kaya mo akong patayin na aswang na manananggal? Tama na. Nagmamakaawa ako sa iyo, Gwen. Pagbusaktan ng nanay ko. Inuutusan lang din siya na patayin ka kaya nagawa niyang salakayin ka. Kahit kailan talaga magaling manlinlang ang mga aswang na kagaya niyo. Kung gusto kitang patayin noon pa, sana ginawa ko na habang hindi ka handa. Kaya ako lumalapit sa iyo para maprotektahan ka. Bakit mo ako poprotektahan? Dahil gusto kita. Kainin mo na itong laman loob ng baboy, anak, para unti-unting gumaling ang sugat mo. Hindi ka pwedeng manatiling ganyan. At ikaw, Gwen, kahit maging sa gabalangan ako, papatayin kita. Masunurin ako sa hari namin. Eh di subukan natin ang lakas mo. Mas mabuting mapatay mo ko para hindi balikan ng hari ang anak ko. Alam ko na hindi kita kaya pero kailangan kong subukan dahil yun ang utos niya. Nay, sumuko ka na lang kay Gwen. Huwag kang magagalit kay Gwen kung napatay niya ako. Alam mo naman kung bakit kailangan ko tong gawin. Naging manananggal siya at mabilis na sumalakay sa akin. Nakailag ako kaya hinanda ko ang espada sa susunod na pagsalakay niya. Nang makalapit siya, tinarak ko to sa kanya. Nagulat ako nang hindi siya umilag. Bagkus siya pa mismo ang bumaon ng espada ko sa dibdib niya. Hindi ko maintindihan kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Ano? Ako naman ba ang isusunod mo? Bakit kasi hindi ka umilag? Ba't hindi umilag yung nanay mo? Narinig mo ang gusto niyong sabihin, di ba? Mas gugustuhin niyo mamatay kaysa makipaglaban sa'yo. Kailangan na mamatay si nanay sa mga kamay mo para maprotektahan niya ako laban sa aswang na asbo. Ano? Oo, Gwen. Ayaw kanyang saktan talaga dahil alam niya masasaktan niya ako. Ilang beses kami nagtalo dahil sa'yo. Masakit sa akin na pinatay mo ang nanay ko kaya pakiusap. Isunod mo na lang ako. Kapag ba nakakain ka ng laman loob ng hayop, gagaling ka? Unti-unti akong gagaling. Paano kung tao yung kainin mo? Magiging malakas ako. Ngayon mamili ka. Kakainin mo ko, papatayin kita. Isa lang ang kailangan na mabuhay sa ating dalawa. Alam ko na marami ka pang matutulungan na tao. Kaya mas pipiliin ko nang mamatay na lang ako sa kamay mo. Wala din naman akong patutunguhan eh. Sa oras na makarating sa aswang na asbo, na nasugatan mo ko, magiging wala na akong silbi sa kanya. Gabunan ka. Malakas ka. Kayang-kaya mo siyang labanan dahil pareho kayong sinaunang aswang. Minsan na kami naglaban ng aswang na asbo. At hindi ko siya kinaya. Mas malakas siya dahil meron siyang medalyon na nagpapadagdag ng kanyang lakas. Isa sa kanyang kanang kamay, ang nanay ko. Sino ba yung aswang na asbo na yan? Yung matandang lalaki. Si Bang Arman. Ha? Di ba sabi mo hindi mo siya kilala? Patawarin mo ko. Kaya ako sinugod si Enzoy sa bahay ninyo dahil isa siya sa kanang kamay ng matandang yon. Gusto ko siyang patayin dahil alam kong may binabalak siyang masama laban sa inyo. Bakit nadami si Enzoy? Seryoso ka ba? Eh mukhang wala namang kakayahan yun eh. Siya ay isang aswang na awok. Gustong gusto ko sana siyang patayin pero pinagtatanggol mo naman siya. Ano? Yung kapatid ko, teka lang. Si Nico. Si Nico, babalikan ko siya. Sandali, sasamahan na kita. Nang dahil sa nalaman ko, hindi na ako nag-isip pa. Nasaktan si Daniel. Ewan ko ba pero nakonsensya ako sa ginawa ko sa nanay niya. Regalo ko na lang din sa kanya ang buhay niya. Dahil sinabi niya sa akin ang tungkol kay Enzoy. Nang makauwi kami, narinig ko ang malakas na pag-iyak ni Nico mula sa labas. Natakot ako at gustong gusto ko na silang sugurin pero hinila ako ni Daniel.
Yung kapatid ko nandun sa loob natatakot! Sandali. Hindi mo ba napapansin yung 4 na lalaki yan? Ha? Mga aswang din sila. Iniwan sila dito para maging bantay. Mas maganda siguro kung papatayin na muna natin sila bago tayo makapasok dun sa loob. Buisit. Ako nang papatay sa kanila dahil hindi mo naman sila kayang patayin. May sugat ka pa. Ako nang bahala mamaya. Isipin mo na lang muna na wala akong kwenta. Wag mo na akong tulungan. Pinatay ko ang nanay mo kaya dapat magalit ka sa akin. Napatay mo man ang nanay ko. Matagal na namin itong napag-usapan. Desisyon na talaga yon. Bago tayo pumasok, gagawa muna tayo ng plano. At ano namang plano yung naiisip mo? Ako nang bahala. Basta dito ka lang muna. Ako nang unang papasok dun sa loob. Hindi ko kayang pakinggan na umiiyak yung kapatid ko. Alam ko. Pero hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Malakas ang aswang na asbo. Maniwala ka sa akin. Sige na nga. Pero siguraduhin mo na walang mangyayaring masama sa kapatid ko ha. Dahil isusunod talaga kita sa nanay mo. Ginawa nga ni Daniel ang mga plano niya pero bago siya pumasok sa loob ng kubo, pinatay nito ang 4 na aswang na lalaki. Narinig ko ang usapan nila ng matandang lalaki sa loob. Pinuno, pasensya na po kung hindi ko nagawa ng maayos sa pinapagawa niyo sa akin. Malakas ang babaeng manggagamot na yon. Traitor ka! Ang akala mo ba hindi ko alam na sinusubukan mong patayin si Ensoy para lang maprotektahan ang babaeng yon? Hindi totoo yan. Kaya ko lang nagawa yun dahil natatakot ako na baka maunahan niya ako mapatay yung babae at maging walang akong kwenta sa inyo. Nasaan ang nanay mo? Wala na siya. Pinatay na siya ng babaeng yon. Kung ganon, ipagiganti mo ang nanay mo sa kanya. Dalhin mo sa akin ang ulo niya. Ngayon din at itong kapatid niya ang kakainin ko! Huwag na muna ninyong kainin ang bata na yan dahil magagamit pa natin siya laban sa kanyang kapatid. At ano naman ang pinabalak mong gawin ngayon? Gagamitin natin siyang pain sa kapatid niya. Biglang nawala ang boses ng mga ito at si Nico na lang ang naririnig kong humihikbi. Sinigawan siya ng matandang lalaki na mas lalong nagpainit sa dugo ko. Tumigil ka nga sa kaiiyak mo! Mamamatay kayo ng kapatid mo, tita! Hindi! Hindi mo mapapatay yung ate ko! Malakas yun! Ate! Uunahin na kaya kita para mainom ko na! Ate! Dugo mo! Huwag po, Pinuno! Ako na pong bahala dito sa bata. Dadali ko na siya sa labas. Doon itatali sa puno. Ganun para makita siya kagad ng kapatid niya. Nasisiraan ka na ba? Paano kung may makakita sa gagawin natin? Wala pong makakakita dahil walang tao na dumadaan dito sa ganitong oras ng gabi. Sige, kung yan ang plano mo, gawin mo. Nasaan na ba si Ensoy? Inutusan kong umalis para dalhin niya sa akin ang lola niyang ulyanin. Nang dahil din sa lola niya, nagkandaletse-letse ang lahat. Pumayag naman siya? Wala siyang magagawa kundi sundin ako dahil ako naman ang sinasamba ni Ensoy. Wala siyang magagawa dahil kung hindi, mamamatay siya. Maya-maya pa dumating si Ensoy at dala nito ang matandang babae. Umiiyak pa ito habang hawak ni Ensoy ang buhok niya. Ang tigas naman ang ulo mo! Kakainit ka na nga ng pinuno eh! Apo, maawa ka sa akin. May nakita akong manggagamot na magpapawalang bisa ng pagkaaswang mo. Mababalik ka pa sa normal sa tulong ni Gwen. Ayoko na maging isang tao! Lumabas ako doon sa pinagtataguan at hinarang si Ensoy. Nagulat pa ito sa pagdating ko, kaya binitiwan niya ang matanda. Napatawa pa siya nang makita niya ako. Kasabay nun, lumabas din ang matandang lalaki sa loob ng kubo kasama si Daniel at Nico. Hawak ni Daniel ang ulo ng kapatid ko. Mabuti naman at nakabalik ka na. Pusto na ba ng lakad mo? May nahanap ka na bang aswang dun sa daan? Sige, tumawa ka lang. Mapapalitan din ng luha yan pag naglaban na tayo. Ang lakas ng loob mo, ano? Hindi mo ako kaya, Iya. Nang nalaman ko na may bagong lipat dito, alam mo, sobrang saya ko. Kasi makakakain ako ng preskang tao at tayo pa. Hindi ko naman inaasahan na isa kang manggagamot kaya kapag nakain kita, lalakas pa pala ako. Talaga ba? Pupulbusin ko yung katawan mong aswang ka.
Kung alam ko lang na aswang ka, dapat pinakain na kita ng asin. Nakakatawa ka naman, Tina. Tumubo ang pakpak ni Daniel at nilipad niya sa ere si Nico. Kinabahan pa ako sa pag-iisip na baka inuto niya lang ako kanina, pero nang dinala niya si Nico sa tabi ko, doon ako nabunutan ng tinik. Bakit mo dinala ang bata na yan sa kapatid niya? Si Gwen na ngayon ang sinusunod ko at hindi na ikaw. Walang iya ka. Traitor ka! Ngayon alam mo na kung anong pakiramdam ng tinatraidor, ano? Papatayin kita, Daniel. Uunahin mo ko, tanda! Nakarinig ako ng malakas na mga pagaspas ng pakpak na papalapit sa kinaroroonan namin. Bumaba ang aswang na mula sa ere at madami sila at hindi ako nagulat doon. Sila ang hukbo ng pinuno. Alam ko. Nico, ayos ka lang ba? Buti na lang po dumating kayo, ate, kasi kung hindi baka kayain na ako ng matandang yan eh. Lalabanan natin sila kahit anong mangyari. Tamang-tama may baon akong asin at bawang kanina nung umalis ako eh. Sa'yo na to. Sabi mo sa kanila. Sige po. Ikaw, Kuya Daniel, gusto mo din ng asin at bawang? Wag. Baka mamatay talaga ako. Ate, aswang din ba si Kuya Daniel? Pero ba't niya tayo tinutulungan? Mamaya mo na tanungin pag nabuhay tayo sa laban. Humanda na kami para sa pagsalakay ng mga aswang. Si Daniel, sa amin talaga siya kumampi. Ginamit ko ang espada para putulin ang ulo ng mga aswang. Kaya mabilis ko silang napapatay. Hindi ko rin nakakalimutan na protektahan si Nico kahit nakikipaglaban ako. Ate! Si Kuya Daniel bumagsak! Paano ba naman pati siya sinabuyan mo ng asin? Ayusin mo naman kasi. Pag yan namatay, lagot ka sa akin ha. Dami kasi nila eh. Basta ka na magreklamo laban. Hanggang sa unti-unti na rin napuksa ang hukbo ni Mang Arman. Nandun lang ang matandang nakatayo at hinihintay kung mapapatay ba ako ng hukbo niya. 1 oras ang nakalipas. Naubos na namin ang hukbo niya. Pumalakpak pa si Mang Arman na bilib sa akin. Totoo nga talaga na malakas kang manggagamot. Kung iisipin, madali lang naman patayin ang mabababang uri ng aswang. Pero sigurado ako, nakasama si Daniel sa mamamatay ng mga aswang ngayong gabi. Wala akong pakialam kung mamatay yan eh. Ang mahalaga, mapatay kita. Ako naman ang harapin mo, babae ka! Nagpalit anyo si Ensoy bilang isang awok. Malaking baboy na may pangil. Namumula ang mga mata at mahahaba ang mga kuko. Tumalon siya para sumugod sa akin, pero nakakailag ako. Nang mga oras na yun, hingal na hingal ako. Sumalakay siya ulit kaya hinahawakan ko ang 2 paa niya. Hindi ko kinaya ang lakas. Dahil kanina pa ako nakikipaglaban kaya natumba ko at nadaganan niya ako. Umalis ka nga ang baho mo! Ngayon, tapos ka na, Gwen! Wag! Wag niyong pagkaisahan yung kapatid ko! Sumabay rin si Mang Arman sa pagsalakay sa akin at binaon ang kuko niya sa leeg ko. Ramdam ko ang pulang likido na tumutulo. Ang sakit at hapde nakakapanghina. Ate! Ate, lumabas ka, ate! Pagbastan mo kung paano ko papatayin ang ate mo! Wag po! Alis na lang po kami dito. Huwag niyo lang patayin yung ate ko. At sino naman nagsabi sa'yo na papayag ako makaalis kayo? Nakita kong dinilaan ni Mang Arman ang kamay nitong may dugo ko. Nahihilo na ako kaya pinikit ko ang mga mata ko. Dinig na dinig ko ang pagmamakaawa ng kapatid ko. Nabuhayin ako. Hanggang tumulo na lang din ang luha ko dahil bigo akong protektahan siya. Masyado akong naging komportable sa lakas na meron ako. Ramdam ko rin ang pagdila ng baboy ramo sa liig kong dumudugo. Ano pang hinihintay mo, Ensoy? Patayin mo na ang babae yan! Akin ang puso niya! Wag, Ensoy. Apo, umisig ka. Hindi tama ang ginagawa mo. Tigilan mo yan. Pakawalan mo na si Gwen. At kagaya ni Daniel, magbago ka na. Matutulungan ka niyang magbalik sa pagkatao Huwag kang mo. makinig sa lola mong ulyanan! Kapag napatay mo si Gwen, ikaw na ang magiging kanang kamay ko at gagawa tayo
ng bago nating hukbo! Ate! Ate, lumaban ka sa kanila, ate! Nangako ka sa akin, hindi mo ako iiwan, di ba? Huwag ka mamamatay, ate! Nang marinig ko yun, kiniyong ko ang kamao ko at malakas na tinulak si Ensoy. Hinang-hina akong bumangon, sabay kuha ng langis sa bulsa ko para mahaplasan ang sugat ko. Sasalakay naman sana ulit si Ensoy nang biglang tinadyakan nito ni Daniel. Akala ko patay na siya, pero kagaya ko nanghihina lang din pala siya. Ako nang haharap sa kanila. Tumakas na kayo! Sabay tayong aalis dito. Hindi mo na kaya! Tignan mo, naging malaki na ang sugat mo sa leg. Mamamatay ka kapag naubusan ka ng dugo. Kabagalala, titigil din naman ang pagdurugo niyan eh. Naging malaking aso si Mang Arman at sumalakay siya sa amin. Isa-isa niya kaming napatalsik sa lakas ng pagbangga nito. Nabitawan ko na rin ang espada ko at buntot pagi na lang ang naroon. Kinuha ko yun at hinanda sa pagsalakay. Pinalo ko siya at nakalmot niya ako. Nanghina naman siya nang matamaan ng buntot pagi. Parehas lang tayong may kahinaan at isang pagkakamali na inakala mong mananalo ka sa akin. Kunin mo ang medalyon niya para mas mabilis siyang mamatay. Tiningnan ko ang nakasabit sa leeg ng asong aswang. Tumalon ako para kunin to. Biglang sumugod sa akin ang awok na aswang kaya malakas kong sinuntok ang ulo niya at nawalan siya ng malay. Sunod kong ginawa ay pinalo ko ang buntot pagi sa asong aswang kaya napaungol ito. Tinanggal ko ang medalyon niya at wala siyang nagawa. Patayin mo na siya! Katapusan mo na! Hinawakan ko ang ulo ng aso at pinaikot yon. Narinig ko ang pagtunog ng buto nito sa leg at kaagad na namatay. Bumalik pa ito sa pagiging anyong tao. Pinulot ko ang espada ko at sinaksak siya sa dibdib kaya naging abo ang katawan nito at naglaho. Parang awa nila. Huwag niyong papatayin si Ensoy. Ayangkaw lang din siya ni Arman. Hanggat wala pang malay si Ensoy, talian na muna natin siya para hindi siya makalaban. Ang totoo, manghuhula ako. At alam kong noon pa lang, manggagamot ka na, Gwen. Kaya mong ibalik sa pagiging tao ang apo ko, hindi ba? Susubukan ko ho. Sa ngayon, kailangan kong magpahinga. Nang matapos ang laban, sinabi naman ni Aling Virgie na dun muna kami sa bahay niya dahil nasira ang kubo namin. Ginamot naman kami ng matanda gamit ang mga herbal. At kinaumagahan, sumasakit pa rin ang katawan ko. Pero kailangan kong gamutin si Ensoy. Ayaw niya pa sanang magpagamot pero wala ding nagawa nang magtulungan kami ni Daniel na puwersahin siya. Gumanga ka na para makainom ka na ng langis. Ayoko! Gusto ko maging aswang! Hindi! Gumanga ka na! Kapag nagmatigas ka pa, mapipilitan akong patayin ka. Natakot ito kaya sumunod na lang siya. Nagtagumpay akong ibalik sa pagiging tao si Ensoy gamit ang langis at ritual ko. Nagpasalamat sa akin si Aling Virgie. Kinausap ko naman si Daniel sa mga pangyayari. Alam mo, dapat magkaiba na tayo ng landas ngayon dahil magkaaway tayo eh. Mamaya gantian mo pa ako dahil napatay ko yung nanay mo. Bakit ko naman gagawin yun? Naiintindihan ko naman eh. Oo, masakit pero ano magagawa ko? Nangangahatay ka nga talaga ng aswang. Nadala lang ako ng galit na. Hindi ko naman inakala na gusto rin pala ng nanay mo na patayin ko siya eh. Kaya niya hinayaan na gawin mo yun. Kasi isa rin si nanay sa kumakain ng tao. Alam niyang hindi siya magbabago kaya mas gusto na lang niyang mamatay. Paulit-ulit ko kasi sinasabi sa kanya na mahal kita. Ha? Hindi naman tayo pwede dahil aswang ka eh. Hindi naman ako kumakain ng tao. Sorry. Sorry, saan? Kasi pinatay ko yung nanay mo. Masakit siya sa akin pero tinatanggap ko na. Ang akin lang, tanggapin mo ako na maging parte ng buhay mo. Pangako ko sa'yo, tutulong ako sa'yo sa pagbuksa ng mga masasamang aswang. Alam ko na nasaktan ko si Daniel dahil sa ginawa ko sa nanay niya. Sa mga panahon na yon, hindi ko rin lubos maisip na magkakagusto nga ako sa isang mortal kong kaaway at yon ay ang aswang. Sa ngayon po, Soledad, partner ko na si Daniel sa buhay.
Kasama ko siya sa mga misyon ko sa pagpatay sa mga masasamang aswang. Biniyayaan po kami ng isang babaeng anak at masayang-masaya kami. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.